This is Taiwan at night. So we're heading to Carrefour to buy some goodies. Yes, and while walking, we're just gonna walk Local Here in Taiwan. feels. here in Taiwan. Pag sa Taiwan, dapat nag-i-English. Yes. Pag sa Taiwan, dapat English. And hello vlog, welcome to my guys. So this will be the last part of our Taiwan vlog. So compilation na po to ng mga videos or clips natin na hindi ko nasama sa previous vlogs kasi masyado na siyang mahaba. So pagsamasamahin ko na dito since sayang siya guys pag hindi ko in-upload. So these are still part of the memories na ikikip namin ng asawa ko since this is our first international flight. So yan, so this is actually the second night of us sa Taiwan. So yun na nga, we decided to go to Carrefour to check some stuff kasi sabi sa ng mga ibang vloggers mas mura daw mamili ng mga pasalubong sa Carrefour compare sa tourist spots, which I think depende sa bibilin pa rin talaga eh. So anyway, so yun na nga, and at the same night din natupad ang ating pangarap na maging isang kahera. So sino yung mga babae dyan na pinangarap maging cashier sa grocery, or ako lang anyways. So yun na nga, so dyan ko din nakuha yung inis ng asawa ko. So inis na siya dyan sa tagal ko, pero out of love, char, tiis ang aking asawa at support sa pag-video. So yun na nga, very quick lang kami sa Carrefour since hindi din naman namin makita lahat ng mga gusto namin. Tsaka parang feeling ko limited lang din when it comes to pasalubong. So ayun, actually ang binili lang namin dyan pulutan talaga namin kasi nga uminom kami that night. So yun, so right after Carrefour we headed back to our hotel. So yun na nga, very quick room tour tayo ng aming accommodation sa Taiwan. So nabook ko siya sa Agoda around February. Budget hotel siya. So I just look for something na comfortable, malapit sa Ximending area. So usually yun naman yung ating tinitingnan pag magbubook tayo ng accommodation, and so far sobrang okay nitong nabook namin for the price of this. I think it was around 2,500 or 2,700 per night sa Agoda. So this is the lobby area, and then 14th floor kami. So yan, pag labas mo na elevator, yan na siya. So maliit lang yung walkway, pero okay naman siya, tahimik. And then parang actually may one night na may maingay dyan, pero may umakyat naman agad na receptionist. And then yan yung aming mini room. So sobrang okay, comfortable, laging malinis, magugul lang siya pagka darating na kami. And then may TV yan actually, pero never naman namin inopen since alam namin na hindi namin maintindihan yung palabas. And that's the toilet and bath. So meron kaming shower area. Nakalimutan ko yung tawag sa shower na ganyan yung square. And then yung aming robotic. An eternity later. Wala namin kasama sa itinerary na hindi namin napuntahan kasi nga medyo kinapos tayo sa oras. Like the three churches, Catholic churches na gusto sana namin puntahan dito. Hindi na siya natuloy. Kanina supposedly mapupuntahan namin yung isa, yung Holy Family Church. Kaso 7 minutes away na lang kami. Kaso nga ang lakas ng ulan. So yun. So tinatawid ko ngayon yung mic since maulan. So mas maingay yung background natin. Yan ngayon, pipilitin namin makapunta sa 7-Eleven. Hello Kitty. Silip lang. Pag may nabili na tagbe-20, pwede. Pag may nakita tagbe-20. Kaya nga. And also, yung hidden restaurant, pupuntahan din natin. Tsaka yung Ximending area kasi hindi pa kami nakakapunta doon. Kasi nga, yung first day namin supposedly
na andun kami, hindi namin natuloy dahil nga naubos yung oras namin kakahanap ng ATM machine para mag-withdraw. Tama ba yung ATM machine? Eh, di ba automated teller? Automated teller machine. And ayun na nga. So, this is our third night or last night in Taipei. Unfortunately, inulan kami. So, yun nga, as I have said, di namin nakumpleto. Sayang. But that's okay. I think more than 1 hour pa kami nagstay sa Taipei main station para lang uminto yung ulan para makapunta kami sa church. Kaya lang hindi siya uminto. So, we decided to go back home or sa accommodation namin. And then, nag-wash up lang. And then, yun nga. Punta kami ng Simending area. Kasi, nun lang namin nalaman na yung Simending area pala is just right across our accommodation. So, yan na siya. So, nung first day, kung alam ko lang na ganun siya kalapit sa amin, sana pinush ko na magpunta kami dyan para nakapag-pick din dun sa Taipei Rainbow Pedestrian and then yung red cinema or something nila dyan. But anyhow, we were able to still enjoy the Simending night market. Hindi ganun karami yung mga nagtitinda, but that's fine. And then we have to look for that hidden restaurant na Michelin worthy dyan sa green building na yan. So, hindi ako familiar masyado sa awards ni Michelin, pero yun nga, kung ano yung criteria nila for that. But for me, mas okay sa akin yung beef noodles ng Fuhong. So, yun. So, pagpasok mo ng building na green yan, bababa ka lang. And then, yan yung restaurant. So, medyo mas pricey na rin yung halaga ng mga foods nila compare dun sa unang beef noodles na nakainan namin. But for me, for the experience, okay naman. And then, yun, right after namin kumain doon, we still try to catch yung mga street food nila. Kaya nga lang talagang sobrang konti na lang yung available dyan sa labas since maulan nga. Pero yung may mga stall pala na parang legal sila dyan, yun, open naman sila. Pero yung street night talaga, night market sana na mga ganyang food cart, wala. But that's fine. So, yun na nga guys. So, as you can see, hindi ko din kinakat yung video na to. Since merong isang area dyan na gusto ko i-treasure na naging mahalaking bagay para matuloy yung paggagala namin sa Simending area that night. And that was that Starbucks. Look at that Starbucks. So, yun. Medyo napok lang. Alam ko TMI. So, thank you Starbucks from saving my night. So, yun na nga. So, right after roaming around, naghahanap lang din kami pa ng ibang mga foods na pwede namin i-try. And then, that's when we found the seafood tang, if I'm not mistaken. So, famous milk tea shop siya dyan sa Simending area. Since, ayun no, yung parang ginagawa nila yung anong tawag dyan? Yung sago. Anong tawag? Boba? Sa harapan mo. I'm not sure. Pero yun na nga, medyo mahaba yung linya. And then also, pricey din yung milk tea nila compare sa ibang milk tea shops sa Taipei. And that's my husband. Always love playing chart. So, syempre highlight ng gabi yan. So, hindi natin pwedeng i-delete at pabayaan mawala ang clip natin for that night sa paglalaro ng asawa ko sa Simending area. And then right after naman yan, wala na kaming ginawa. So that's actually the last part. That's when we found out na yung Simending area ay napakalapit lang sa aming accommodation na kung alam lang namin sana before the first 2 days namin na nandyan kami, supposedly, naikot na namin siya kahit paunti-unti yan, making turo dun sa aming accommodation. And that's it, guys. So, there are a lot of realizations. Ano pa ba? Memories na ikikip namin dito sa aming Taipei or Taiwan escapade. And I'm looking for more travel
with my husband. An eternity later. Good morning, Taiwan! It's our fourth and last morning here in Taiwan. We're heading now to airport. Here's our accommodation. It's a lovely airline in. Super good. It's itong room, accessible, convenient. Kasi right outside it is the Siemens Station. Gate 2. Yabang. Kabisado ko na. Sorry. So, madali lang siya. Kasi, the Siminding area, the Siminding night market is just right across this hotel. So, yun lang. Tatawid ka lang. Yan na po yung Siminding area. So, yun yung H&M. May Nike dyan. What else? Basta yan na yun. Yun na yun. Yan lang. Tatawid ka lang. So, hindi lang natin mag-zoom in since I'm holding an umbrella as well. So, ito yung... I'm not sure yung vlog ni Sharon kasi if this was the hotel that she stayed in. Pero nakita ko kasi yung Grand Fresca siya. So, hindi ko siya ma-video. So, yan. And that's it. Our vacation is done. Off mo. And that's us going now to Taoyuan Airport. So, our flight is around 11 a.m. So, maaga kami bumiyahe papuntang airport things. At meron silang MRT na sobrang laki ng tipid. I think 160 lang yung MRT nila. From Taipei Main Station, diretso na siya ng Taoyuan Terminal 1. So, 45 minutes lang yung biyahe. And imagine for that 45 minutes, nakatayo kaming dalawa. Kasi nga, hindi namin inantay yung next trip sana para medyo maluwag. So, medyo nagmamadali din kami. Kasi nga, sa airport na kami nakaschedule mag-breakfast for that day para hindi kami gahol. So yan, at least ganda kami, nakakala ko ang bilis lang ng 45 minutes pero in fairness, ngalay ang aming mga paa. But anyway, in all fairness, that's still one for the book. So lahat ng memories, lahat ng mga decisions, foods and all of those stuff na pinagdaanan namin dito sa Taiwan will always be part of our memory of our marriage. So yun, kaya nasabi ko, looking forward for more travel with my husband. And that's it. Thank you guys for watching my vlog, especially those sa mga taong umaabot dito sa last part. And yan na, dyan na tayo sa airport. Right after ng breakfast na namin yan. So, mag-check-in na kami. And that's it, guys. Thank you all, guys, for watching. And as part of my gratitude, here is the perfect view sa ere. I love I love you guys.